Good morning mga friend! Ang message natin ngayon ay about God, no? About God, no? Ano ang regalo sa atin ng ating God Father na napakamahal, no? Napakamahal. Maski marami tayong pera, hindi natin mabili, pero ibinigay sa atin ng free. Yan, excited tayo kung ano yan, no? Ano ba ang regalo ng God the Father? Dahil mahal niya tayo, ang gusto niya ay maging maligaya tayo sa gin-create ng heaven and earth sa pagtatira dito sa atin. Okay? Kung maligaya tayo, maligaya din siya. Kaya, bigyan niya tayo ng regalo na para maligaya tayo at ano tayo sa buhay natin, enjoy sa buhay natin dito sa earth. Ang regalong ito ay napakamahal. Hindi natin kayang bilhin, maski ang pera natin sobra sa milyon na. Bakit? Napakamahal. Na hindi mabili kanino man. Excited na kayo? Kung ano ang regalo sa atin ng God the Father. Na regalo na tayo ng heaven and earth. Na napatira na tayo dito sa earth. Napakaraking regalo yan. Pero ang pinaka-the best na regalo sa atin ng God the Father, regalo ng Diyos sa atin, no? Na Ama, no? Na sa mundo, si Lord Jesus Christ. Excited na kayo? Yan pala ang atin. Pero, bakit? Nang binigay sa atin ng God the Father ng free, si Lord Jesus Christ. May patakaran lang tayo, ibigay sa atin ng free, pero marunong tayong maghunod sa gusto niya, no? Yan, no? Nang mahalin natin siya, respetuhin ang mahalin natin siya. I-pray natin ng God the Father, Lord Jesus, na si God the Father kasi siya ang nagbigay sa atin ng gift na si Lord Jesus, na siya ang magtulong sa atin, mag-supervise sa atin dito sa earth, at siya ang bridge to heaven natin, no? Paano maging siya siya ang nagpatawad ng ating mga kasalanan. Hindi tayo makapasok sa heaven kung hindi tayo makapasa sa kay Lord Jesus. Na? Kaya yan ang patakaran na mahalin niya tayo. Mag-pray tayo always, no? At mahalin natin siya. I-apply natin ang gusto niyang gawin natin dito sa earth, no? Na kay siya ay kung makasala tayo, hindi na tayo abusado. Kay nang patawarin man lang tayo ni Lord Jesus, gagawa na lang tayo ng kasalanan na hindi yan. Kay hindi ang kabutihan ay hindi mo pag-abisuhan kay walang saysay yan. Hindi ka na mahalin ng tao, hindi mo ginawaan ng mabuti, masama, hindi ka na mahalin kailanman. Gusto nyo ba ganyan ang gawin ni Lord Jesus sa atin na hindi tayo mahalin? Gawa tayo ng gawa ng kasalanan, kaya alaman si Ron Jesus na patawarin ako na kasalanan ko. Hindi. Huwag ganyan. Kung ano sinabi ni Lord Jesus, ay siya ang masunod. Kaya yan ang ating
pre na ng ano na ano ganina ma-print si Jesus sa atin, pero hindi siya mabili natin, kundi free siya na ibigay ng God the Father sa atin. Pero respetuhin at mahalin natin siya. Kung anong gusto niya, iyan ang ating gawin at huwag nang ulitin magawa ng masama. Yan, oh. At saka ng ano, ng nagahil siya sa mga sakit. Oh, yan, katulad ng sa kagabi, ay may narid ako dito at napanood ako dito sa cellphone nakin na may nag-heal na isang pastor. Marami ang nagpa-heal, no? Hasta ako nagpa-healman kay ng ano, ng hindi siya ang mag-heal, pero siya ang magdaw si Lord Jesus ang mag-heal sa mga ano, sa mga tao, mag-cure sa mga sakit. Yan siya ang daw siya lang ang ano bala katulad ng God the Father, kag sa atin si Lord Jesus ang daw suporta sa atin para makapasok tayo sa heaven. Kaya ganyan din ang ginawa ng pastor. Siya ang perform para makure tayo ni Lord Jesus. Yan, marami ang napakure. Kaya miracle gid ang magano ka, pero may ano man, mag-pray ka. Kaya kung ba ka nag-pray, hindi man efektibo, kaya hindi ka man naging tulong kay Lord Jesus, nga hilon ka. Kaya yan ang magandang gift ng God the Father sa atin, nga ang Son niya si Lord Jesus ay pinadala dito sa atin para sa matulungan tayo, o kung sa mga emergency, mga sa papunta sa hospital, natulungan tayo agad na hindi tayo mapunta sa hell, no? Kaya yan, kay Lord Jesus ay patawanan tayo sa mga kasalanan natin. Hindi lang yan i-heal pa, i-cure pa ang ating sakit. Yan ang napakagandang regalo ng ating Father in Heaven sa atin. Ang Son niya si Lord Jesus Christ ay ipinadala sa atin para tayo matulungan sa atin pagtira dito sa earth. Kasi na ang mag-supervise sa atin, mag-advise na huwag itong gawin, ha? Kaya from the Father to Son, may 10 commandments tayo, no? Kaya yan ang ating napakagandang regalo na ibigay ng Father natin sa heaven, na napakaganda ng ating pagtira dito sa earth. Kaya hindi na tayo pinabayaan ng God the Father, si Lord Jesus, God the Son, ito na, dito na sa atin at survive-bayan tayo always, no? At siya ang nagtulong sa atin na hindi na tayo magawa ng masama para makapasok tayo sa heaven kung dumating ang time na hindi na tayo pwedeng tumira dito sa earth hanggang ang ating time wala na, hindi ka na, no? Hindi wala na sugpon. Why lang mo tuwain na year, no? Nang stop ka na isang pag-breathe, no? Yan, dran ka na lang, wala dito sa earth, no? Kaya, yan ang napakanda ng regalo ng Father natin in heaven, no? Ngayon, nang mahal ka ba talaga ng Diyos? Paano natin mapatunayan na mahal tayo? Di mahal tayo ng Diyos. Ito na patunayan na natin na nang mahal tayo, kay dagyan pa ang anak niya si Lord Jesus Christ sa atin para tayo maging tayo, no?
ba't papatunayan natin na mahal tayo ng Diyos. Kaya, yan na ang katotohanan na mahal tayo ng God the Father natin. Ngayon, yung usapan natin, no, ang tungkol sa buhay at ang kamatayan. Diyan, no, marami ang takot sa kamatayan, no, dahil sa hindi natin nang alam kung kailan tayo mawawala dito sa earth. Pagdating nito may magandang akong balita. Mahal ka ng Diyos at nais niyang mapatawad ang mga kasalanan mo dito sa earth, no? Na kung mamatay ka, pero ngayon, may paano maano dyan na mapunta ka sa heaven. O marami pero paano? No? Patunayan ito, no? Yang ngayon, alam na natin ang patunayan natin ang yan kung totoong mapatawad, tayo. Kayo ano ang ating gawin, no? Bakit kailangan ang regalong ito? Bakit? Yung regalo sila Jesus sa atin, yung God the Father, no? Paano? Ang kahulugan nitong itinaas ng message ang tansong ahas. Doon itong ang kahalagahan nito sa ating panahon. No? Yan, no? Ang natin, ito, tumutukoy ito sa isang pangyayari sa kasaysayan ng Israel, nakasulat sa magreklamo ang mga Israel sa Diyos na may tungkol sa kanilang kalagayan sa disyerto, sa biniyagayan na sila ng Diyos, no? Sa disyerto sila napalagayan ang pagkain, tubig, lahat, no, na ibinigay ng God, no? At ang ating kaso na pagkasala tayo lahat, madali ang magpatawad ang ating God the Father, no, sa ating kasalanan, at nang tayo sa Kanya. Kaya yan, ang regalo ng Diyos ay ayan si Lord Jesus. Gayon lamang ang pag-ibig ng ating Ama sa langit. Kaya yan mga friends, no? Napaka-mahal pala tayo ng ating God the Father, kaya binigay siya, no? Lord Jesus, ang kanyang isang anak, no? Na napakadakilang anak yan ang ating. Mahalin natin siya. Pray natin always, no? Kaya yan ang kailangan na gawin natin upang ang sinumang magsapalataya sa Kanya ay makadakilang makaanyaya, no, sa atin na magawa tayo ng mabuti
para sa na maano tayo ni Lord Jesus na. Kaya yan, dahil naglarawan ng si Lord Jesus ng pagmamahal sa atin na maski masakit sa kanya ano siya mapapako sa krus ay kay mahal niya tayo, kaya kailangan niya isakripisyo ang sarili niya para sa ating makabuhay natin o kaluluwa natin después kung anong mga nangyari sa atin. Kaya kailangan ng ating totoong pagmamahal sa kanya. Ang bunga ng pagtangi sa regalo. Yan. Tatagi ka pa ba sa regalo ng God the Father sa atin na si Lord Jesus? Dadong nangyari sa iyo. Yan na, minahal na tayo ni Lord Jesus. Tatangi ka pa ba sa kanya? Hindi. Gawin natin ang ating pagmamahal, ipakita sa kanya. Kaya yan ang ating gawin sa regalo ng God the Father sa atin. Kaya mga friend, alam nyo na kung ano ang regalo ng God the Father sa atin. Kaya yan ang ating gawin, ay mahalin natin siya, i-pray always, no? I-pray always, at lahat ng mga gusto niya bala, katulad ng 10 Commandments, sundin natin. Yan ang napaka number 1 dyan. Explain natin kung ano ang gawin natin para ma-perfect sa itong 10 Commandments, no? Ng number 1 doon na sa God, kundi God sa atin nga ginaano natin na God Father, God Son, Holy Spirit dyan, mga God nga hindi hindi makapasa dyan. Marunong na tayo dyan. Ang napaka lang natin, yan ang still, no? Kung mag-still ka, i-explain natin sa inyo na kung mag-still ka, ilan na nga kantidad ng still mo, nanakaw mo, 5,000 lang, 10,000 lang, 10,000 o 15 pa. Yan sa atin, malaki na kumpor kita. No? Pero sa'yo, sa ganyan lang kantidad, na wala ang respeto at pagmamahal ng matao sa'yo, at sila na mismo ay maglayo sa'yo, kay tinatakot sila na silang biktimahin mo. Gusto mo ba pagdating mo ilalayo sila at magsabi, pang nanakaw yan, ang bag mo, anuhin mo, base pag nakawan ka, hindi ba insulto sa iyo yan? Pero wala tayong magawa, kaya nakagawa ka na ng kasalanan. Kaya ang gawin natin, ngayon pa lang, huwag na gawin yan, kaya madamit ang mga reputasyon ng tao sa iyo. O hindi lang yan, kung mag-steal ka, maanuhan ka ng mga otoridad, itakpin ka, ibutang ka sa jail. So, doon ka sa jail hanggang kailan matapos ang termino mo. Pero, sayang ang buhay mo at paglabas mo. Sabi nila, galing na sa prisuan, magnanakaw yan. Happy ka ba? Proud ka ba? Iyan ang ating eliminate sa ating buhay, ang kasalanan mag-steal.
Kay ang reputasyon ng tao sa iyo nawala na, parang trapo ka na lang sa tingin nila, no? Na hindi yan respetuhin. Uy, ang bag mo, hindi pa insulto pag ginanya nila ang bag nila sa pagdating mo. Yan ang ating gawin, magbagong buhay tayo. Kung pwede, maiba tayong na-residents at doon ipakita ang kabutihan mo, ay ibagawa ang abilidad na ibinigay ng God the Father sa iyo, na iyan ang i-apply mo sa kabuhayan mo sa malinis na paraan. Kung marunong kang drive ng tricycle, drive ng sasakyan, PU o kung ano dyan, para maka-income ka, huwag lang magnakaw, kay ano na ang tingin ng tao sa iyo, daw basahan ka na lang, no? At saka ang isa pa dyan, kung hindi lang ma-jail ka, kung maanuhan ka ng pulis at mapatay, sanitso ka na lang. At saka mabuti na lang kung dyan ka na lang, tulog ka na lang. Pero kung may may nag-aantay sa iyo na pag 3 days na kuha ng Holy Spirit sa katawan mo, andyan ang si Lucifer, no? Ang ating hindi ang nag-aantay sa atin, ang angel natin, kundi ang Satanas na, no? Na yan ay akin yan, nanalo ako, nang talo kayo, mga angel, talo kayo, akong nanalo, akin na ito. Yan ang gusto nyo na mangyari sa inyo pagdating ng haulang 5,000, 10,000 na ninakaw nyo, napatay ka. Yan ba ang gusto nyo? Kaya sa steal, i-eliminate natin yan. Kaya napakarami na magawa natin na mabuting mga kabuhayan na hindi tayo madelikado at ang respeto ng tao sa atin na mabuti, no? Kaya hindi tayo mag-isa. Sa huli, tayo na lang mag-isa kung ganyan ka magnanakaw. Lalayo ang mga tao sa iyo. Gusto mo ba yan? Kaya ngayon pa lang, i-eliminate na natin ang stealing, no? Yan, no? Kung ang iba pa dyan, ang mga kasalanan natin, ibaguhin na natin, no? Yan, hindi ko ang iba pang mga mga kasalanan dyan, no? Don't steal, don't kill. Tiyan pagin sa 5,000, 10,000, napatay mong tao. Yan, dua na ang mapuntahan mo. Ang jail, kag ang hill. Kaya, papatay ka ba sa kantidad na 5,000, 10,000? O 20,000 pa? Patay ka ba na kung makapatay ka ng tao, hanggang akong kung nang habang buhay na kang mapriso. Yan ba ang gusto nyo? Na doon na lang kayo hanggang buhay kayo sa jail? Kung hindi nyo nang gusto, huwag mag-kill, no? Yan, huwag mag-kill. Okay, yan ang napatunayan pag ng pulis, nasa 5,000, 10,000 lang pala, nakakil ka ng tao, kinanghold up ka, no? At na-jail ka, yan. Doon, ang gawin mo doon sa jail? Ibang leader ka doon.
kuwan mo yan, nang makuha mong award yan, kuwan na, huwag kayong natakot ko sa taong yan. Bakit ka natakot? Leader yan, sa jail siyang hari ito ng mga proud ka ba? Na ikaw ang leader dyan, pero sa kasamaan. Kaya yan ang hindi natin gawin doon. Steal, don't kill, no? May iba pa tayong mga kasalanan na kailangan natin. Pero hindi pwede na i-explain ko dito kahit ano mo na yan mga ganyan, no? Kahit sa tao na yan, marunong na sila kung dapat ba nilang gawin yan o kung hindi. Kaya yan ang aking ang tatlo lang nga hindi tayo Diyos-Diyusan, no? At huwag mag-steal, huwag mag-kill, no? Kaya kaya hindi ko na sa ulo ang iba pa ng ating kung ano ang yan lang ang explain ko sa iyo. Kaya kailangan ang ating regalo ay huwag natin baliwalain. Mag-pray always kay sa Godfather kag Lord Jesus, kay sila ang makatulong sa atin sa buhay natin. Sila ang mga important karakter sa ating pelikula. Kung sa buhay natin pelikula tayo, sila ang artista, no? Tayo ang mga traidor, mga kontrabida tayo, no? Kay tayo ang makasalanan, tayo ang nagagawa ng kasalanan, no? Kaya kontrabida tayo. Sila ang bida, God the Father, Jesus, Holy Spirit, mga angel na yan, mga kung sila, no? Nakatulog sila sa atin everyday na life. Kaya mga friend, yan, hindi ba napaka mahal tayo ng God the Father at Lord Jesus pa kay regalo sa atin na siya ang maka-supervise sa atin dito kung nagawin natin. Basta mag-pray ka lang, no? Ma-communicate ka lang sa Kanya, kay maibigay niya ang gusto mo, no? Kaya yan ang ating gawin, no? Huwag tayo nag-abuso sa akin regalo sa atin. Love mo, ang love mo, no? Ang ng si Lord Jesus kay ginbigay siya sa atin, nag-gift ng God the Father. Kaya i-respetuhin at mahalin natin siya kay napakalaki ng tulong niya sa atin. Kaya mga friend, yan lang ang ating lecture sa ngayon, ha, ang regalo natin, nalaman nyo na kung sino si Lord Jesus Christ, no? Na mahal na natin noon pa, hindi natin alam na yan palang regalo ng God the Father sa atin. Kaya napaka buenas natin. Kaya ang ating regalo ay mahal natin, no? Na siya pala ang Savior natin, na yan pala ang regalo ng God the Father sa atin, ang ating Savior, at nag-cure ng sakit. Pero sa sakit, kailangan ipa-check up tayo sa doktor, no? Nag-pray tayo, ginmiraculan tayo ni Lord Jesus, na-heal tayo. Pero para malaman natin na na-cure na tayo ni Lord Jesus, punta tayo sa doktor na kung saan ang sakit mo, sa heart, sa stomach mo, kung anong sakit, dyan kang specialista na doktor ka pupunta. Hindi na kung sino man ang ordinaryong sakit
ang magamot nila, no? Marunong sila pero hindi pwede kay may specialist para sa ganyan sakit. Kaya yan ang gawin natin, no? Huwag pabayaan ang sarili natin. Hindi lang sa pray, kundi ano sa doktor para makita natin na ginmirakulan tayo ni Lord Jesus na wala na tayong sakit. Kung may natira pa ng sakit dyan, ang doktor na ang magpatuloy na magpagamot sa atin, no? Yan. Siya na ang magpatuloy na paggamot sa atin. Bigyan tayo ng gamot para ma-cure tayo. Kung sa heart natin ay magamot, no? Para sa blood natin, no? Yan, may gamot na ibigay sa atin. Kung sa stomach natin, andyan din antibiotic o iba pang gamot na ibigay ng doktor. Kaya ang pag-cure ni Lord Jesus sa atin, walang gamot. Siya ang maging manggagamot natin na nag-cure ng ating sakit. At para siguro tayong na-cure ang sakit, punta sa doktor na sa sakit mo. No, katulad ng heart, katulad ng stomach, o anong part ng katawan mo ang may damage na ipatingin sa doktor. Mga friend, napaka-happy natin. Kaya nalaman na natin kung sino ang ginregalo ng God the Father sa atin. Na mahal na pala natin. Na hindi natin alam na regalo siya ng God the Father, ay minahal na natin siya. Kaya yan mga friend. Napakaganda ng ating lecture sa ngayon, no? Kay nalalaman na natin na ang ating gift pala from God Father in Heaven ay ang ating Savior at nagahil ng sakit natin at nag-supervise sa buhay natin dito sa earth para hindi na tayo magkamali sa pili ng gawin natin dito sa earth at saka may passport na tayong naibigay niya para pa-heaven. Happy ba kayo? Naintindihan niyo ba ang lecture natin? Yan ang ating ngayon lecture, ha? Ang ating message sa ngayon. Yan, pero ang kailangan si serbisyo totoo sa ating Panginoon, no? At mahalin ang totoo. Hindi naman mahirap. Napakadali lang. Napakadali lang ng free na gift sa atin. Ang pray lang ang kailangan, no? At go to church, pray, basa Bible, no? Yan lang ang gawin natin. Sa atin pag-pray, diyan natin storytelling ang God Father, Lord Jesus, kung sino ang gusto mong makausap, no? Paagid dyan. Ano ang pag-usap? Good morning muna. Morning, I love you, Lord. Kung si Lord Jesus sabi, I love you, Lord, God the Father, I love you. I praise you, I love you. And ang God morning, I praise you, I love you, I want you, I worship you. And I thank you. Kung ipa-thank you mo na nabigay na sa iyo, sa hiniling mo, na regalo mo. And I glorify you. Kaya nakapa-thank you ka na. That's all. Next. Maghiling ka na kung ano ang gusto mong ibigay sa iyo ng Lord Jesus, no? Para na maibigay. At tulad ng paghil sa mga tao doon sa ating cellphone na naghil siya ng maraming tao. Kaya yan na ikawin niya sa atin isa-isa kung hihiling tayo. Tulungan niya ta na ma-cure
ang ating sakit. Doktor natin siya. Lawyer natin siya. No? Kaya siya ang sa ating sa ating mga kasalanan. At ito mga advice yan, ito ang gawin mo, huwag yan. Kay ma-heal ka pupunta. Kaya mga friend, sana nagustuhan niya nga ating message, ha? Ayan. Hanggang dito na lang atin kay bukas na lang ang ibang explain natin, ha? Kaya thank you sa pag-suporta niyo sa akin. Mahal ko kayong lahat. Love you. Sige. Thank you sa pag-panood niyo sa akin. I love you.